Magandang araw mga kaibigan. Magbigay tayo ngayon ng reaksyon sa isang vlog posted by PH Update at ang kaibigan natin si Colonel Metran TV tungkol sa reaksyon ng isang batalyon commander, 75th Infantry Battalion. Itong nangyayaring kaguluhan sa politika ngayon, specifically yung pagpakulong ni Representative Franz Castro doon kay Attorney Zulueta Lopez, ang Chief of Staff sa OBP. Okay, pakinggan natin itong reaksyon na ito na bigyan din natin ng reaksyon. At yung palang tapos na usapan, ika nga eh. Panoorin mo natin, pakinggan natin kung gaano nga ba katindi itong balita ni Showbiz Fanatics na to. Binalaan na eh. Naku, matindi ko ito. Merong balaan na mangyayari dito. Game, Showbiz Fanatics. Oras na may mangyari kay VP Sara, hindi namin kayo Ay, Showbiz Fanatics pa lang. Ito ang naging diretsang mensahe ng ilang miyembro ng militar kina President Bongbong Marcos at Martin Romualdez matapos ibulgar ng Vice Presidente na tila balak raw siyang ipapatay ng ilang mga ganit sa kapangyarihan na hanggang ngayon ay tinatamasa ang pagnanakaw sa kabanang bayan. Hindi na nakapagpigil pa at diretsang binalaan ng mga dati. Galing ng delivery nitong si Showbiz Fanatics. Palakpakan mo muna. Yes, salamat Showbiz Fanatics. At PH Update, salamat na rin. Malupit talaga. At nasalukuyang miyembro ng Armed Forces of the Philippines, ang mga ganit na politiko pinupuntirya ang Vice Presidente. Ayon sa kanilang mga naging pahayag, hindi raw magdadalawang isip ang mga dati at kasalukuyang miyembro ng Armed Forces of the Philippines na ipaglaban ng Vice Presidente dahil alam nila na tila sukdulan na raw ang kasamaan at kademonyohan ng mga nasa pamahalaan. Dahil dito, ipinaliwanag ng dating miyembro ng Armed Forces of the Philippines at ng The General's Viewpoint ang sukdulang galit ng mga militar dahil sa hindi raw talaga maayos ang ginagawa ng mga nasa gobyerno at ang panggigipit nila sa Vice Presidente ay hindi na raw makatao. Ano mang oras, kapag sinubukan nilang sakpan ang ikalawang pangulo ng bansa, hindi raw magdadalawang isip na lumabas na ang mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines. Di ba pag-iisan natin ng konti yan? Sir, pwede ba? Request lang mo. Pwede mo pong papayaan. Hindi na lang, excited lang tayo ha. Huwag na natin hintayin na may siya. Huwag na natin hintayin na may mangyari kay Bibi. Labas na tayo. Let's go. At tuluyang labanan ang mapansupil na gobyerno. Narito ang buong pahayag ng isa sa mga dating militar kung saan tuluyan ng kinumbinsi ang taong bayan maging ang mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines na hindi lamang protektahan ng Vice Presidente kundi tumindig sa kanilang sinumpaang tungkulin na walang anumang oras na kailanganin. Handa silang ibuwis ang kanilang buhay para proteksyonan at mapanatiling payapa ang buhay ng bawat Pilipino. Panoorin ang full video. Meron ng Army Battalion na nag-react. Ito si Colonel Metran. Na nakabase sa Davao, Davao del Norte, na sinasabi na dapat hindi palampasin ng gobyerno yung mga ganong attitude ng mga congressmen, o kaya mga congressman, na si Atty. Lopez ay isang mabait at saka isang chief of staff ni President Duterte. Ikinuntin nila, sumay na ganit na na batalyong commander. Delikado na, may batalyon na, may commander na ng army ang nag-react. So baka susunod dyan, liligaw yung mga pulis na na-commander. Pag lumigaw na yung pulis, sunod-sunod na yan. Sunod-sunod na yan. So, ito na yung makikita natin. Bira lang itong mga nangyayari ngayon mga kaibigan. Kung hindi nyo alam na ang
sisirain ang relationship ng mga Pilipino para tayo mismo mag-away-away. Mag-away-away. Ganyan, tayo yung mag-away-away. So, pag tayo nag-away-away, masisira na ang ating samahan. So, paano ngayon kung ang magaling commander ang nag-react dito na sa Luzon at tapos na si Castro? Hindi na si Castro tapos, kayong mga congressman. Taong bayan, alert na kayo alert na kayo taong bayan. Suportahan nyo ang mga pagkilos para sa katotohanan. Huwag tayong sumuporta sa kamalian. Puro tayo sa tama. Ang Partido Komunista ng Pilipinas, ang layunin lang yan ay sirain ang ekonomiya ng bansa para magalit ang taong bayan sa ating gobyerno. Kaya nasabi ko nga, nananawagan ako sa mga intelligence ng gobyerno na tingnan nyo na ang nangyayari sa Kongreso, wala na sa ulo, wala na sa tamang patakbo ng Kongreso. Namamali na sila. Personalan na yung ginagawa nila. Hindi na para sa ating kapakanan ng ating pamayanan. So, mga taong bayan, kilos tayo. Kilos tayo. Ang ginagawa sa iyo, ginagago nyo. Diba? Yung sobra na wala yung ginagawang tao na hindi na umiinig yung tao na nainig na siya, binaka pa rin ang pera, yung tao na yun, normal ang pag-iisip niya, normal. Bakit hindi pa sa psychiatric examination niya? Normal ang pag-iisip niya Kaya normal ang pag-iisip niya, ito ang tanda niyo mga bumbay sa Congress. Kayo ang dapat magpa-psycho. Magpa-psychotest. Bakit? Hindi niyo alam yung salita sobra na at saka abuso na. Hindi niyo alam yun. Yung salita na yun. Hinanahimik na lang din sa akin. Yung walang saya nagsalita. Yung, alam mo yun, after 2 days, na nagpa-interview siya. Yung may salita niya, tapos sabihin yung sobra na. Ano yung pagkaintindi niyo? Kung kayo ang sobra na, abuso na kayo. Di ba? Gago kayo. Hindi pa alam, kaya dapat kayo magpa-exam. Na pag-iisip. Kasi nga, normal ang isip ni Vice Sara Duterte. Kaya nga, normal ang pag-isip niya. Nasaktan na siya. Kailangan magsalita na siya. Lalong-lalo na ginagago niyo ang dating presidente ng Pilipinas na yung kanyang ama ginagago niyo. Kaya bilang isang anak, nagsalita na, nagalit na. Hindi niya na kayanan na. Kaya nga, sumusobra na kayo mga nasa Congress, kayo mga nasa administration. Naintindihan niyo ba ang salitang sobra na? Panggagano na? Naintindihan niyo ba yun? Hindi nyo yata naintindihan yung salita na yun. Hindi nyo naintindihan. Kaya tama yung hamon. Diba yun din ang salita ko Yun din ang salita ko kay Inday Sara. So, yan po si retired Colonel Segundo Mitran. Yung sinasabi niya na nag-react is 75th Infantry Battalion. Itong pagkakulong ni Atty. Laika na ang nagpakulong, nag-cite in contempt, convicted child abuse, kidnapping. Ang 75th IB nagpalabas ng video. Yung actual na nangyari noon actual na nangyari yung kidnapping. Kasi ang pagkakalam ko itong 75th IB nandyan sa Davao region sila na-assign. Alam nila yung pangyayari noong yung kinidnap ang mga bata, mga 12 katutubong bata na dalhin ni na Franz Castro at Satoru Campo sa isang lugar, ipalayo sa kanilang mga tribal village para turuan itong mga bata na lumaban sa gobyerno. So, ganon ang nagmamasid ang ating mga men and women in uniform
tungkol sa kaganapan at sana matigil na ito. Ngayon, tuloy ang hearing sa House Committee on Good Government and Public Accountability. I hope i-release na nila si Attorney Laika, mag-attend pa rin. And then, bantayan natin, si Congressman Dan Rodante Marcoleta, mag-a-attend daw siya sa hearing ngayon.